Saan ka niya, Mr. Maravillas? Nagpakarwas po tayo. Maganda yung karwas dito. Yung aming Innova, nandun po. Malawak itong karwas. At saka mga kababayan, may kainan dito habang nagpapakarwas ka. May kainan pa. Merienda, kape-kape, ganon. Maganda yung paligid po. Native yung bubong, anahaw po. Di ba? Kaya fresh ko po dito sa amin. Yan ang surrounding area. Nagpapagal mga malita at matabagay sa mga Israeli. Opinyon pa at pagalanta sa katutuhan. What to see is what to get. Unisan. Yun yung Mayon Volcano, mga kababayan. Di ba? Tapos may gasoline station dito sa tabi. Napakaganda ng paligid. Tapos doon, malapit lang ito sa SM Legazpi. Ngayon, pag-usapan natin yung mga mainit na issue po, mga kababayan. Kasi hinahabol ng mga pulis. Si dating Pangulong Maudigs po. Yan kasi daldal ng daldal. Sabi ng PNP, pinag-aaralan nila ang possibility na magsampa ng kaso. Kasi sabi ni Maudigs mga kababayan, alam na niya daw kung nasaan si Pacquiao, yung kanyang kaibigang pastor. Na ngayon may patong na mga kababayan na 10 million pesos. Biyano niya Mr. Maravillas ang mangyari kasi may patong na. Ang panalo niyan si Maudigs ang makakakuha kasi inadmit niya na alam niya kung nasaan. Pero secret. Sabi po ni Binor Abalos, nagpalabas na sila ng 10 million pesos na patong sa ulo para kay Pacquiao. Sino man daw na makakapagturo kung nasaan nagtatago si Pacquiao, may reward na 10 million pesos. Tapos tigwa 1 million doon sa mga kasama niya. So ang total po na reward money 15 million. Kasi may 5 pa na mga kasabwat niya sa kaso, sabit sa kaso na kinakaharap ni Pacquiao. Mga members po ng kanyang church. So yan po yung balita ngayon. Sabi dyan, PNP ICE charges versus Rodrigo Duterte for obstructing search for Kibuloy. Inamin na mismo. And remember mga kababayan na si Maudigs, siya yan po yung inappoint bilang property administrator. As property administrator, siyempre, trabaho niya na ingatan po, i-secure yung mga properties, patakbuhin ng maayos yung kanyang mga properties. Siyempre, kasama na yung may-ari ng property. Baka nga, ang duda nga po, mga kababayan ng ilang mga senador na hindi kalyado ni Pacquiao, malamang kasusyuan niya. Hindi po malayo kasi best friend nga po sila. Sabi dito sa balita, the Philippine National Police is studying the possibility of charging former President Rodrigo Duterte with obstruction of justice. Matapos po na sabihin niya sa mga reporters last week na ayaw niyang i-reveal. Alam niya kung nasaan si Pacquiao pero secret, ayaw niyang i-reveal ang whereabouts nitong barkada niyang sex trafficker na si Apollo Kibuloy. Tama, kasi unang-una dati siyang Pangulo. Pero dapat, di ba niya Mr. Maravillas, sabi ng kanyang mga kalyadong senador, si Senator Bato, baka lang na-pressure daw kasi makulit yung mga reporters. Kaya sinabi yun ni Maudigs. Tapos sabi naman ni Robin Padilla, baka niya joke man lang niya. Joke. Yan kasi, lahat na lang joke sa kanya, kung totoong joke. Pero, di possibility mga kababayan na talagang alam niya, mataas po. Kasi nga po, barkada niya at saka administrator ng property. Siyempre, malamang lagi silang nag-uusap po. Tama? Yan ang reality. That could be the reality mga kababayan. Malamang araw-araw nagtatawagan sila. Baka nga po, paminsan pumapasyal sa kanyang bahay. Di ba? Possibly sa gabi, yung Davao po, kontrolado po nila.
Sabi po ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, any statement na niya that claims to know Quiboloy's location will be reviewed by the PNP para ma-check po if it violates Presidential Decree 1829 na nagpipinalize to any person who knowingly or willingly sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension and prosecution of suspected criminal offenders. Handling fugitive from justice. Yan mga kababayan kasi, madaldal. Nagpapahamak man lang po kay Digong yung kanyang kadaldalan. Pagkatapos, sasabihin naman ng mga minions niya na pinipersecute yung dating Pangulong Digong. Yun na naman po yung sasabihin ng kanyang mga supporters. Number 1 na pasaway So sabi po ni Marbil, we are looking through our legal service to get witnesses to file cases. You cannot say something that will disrupt police effort, sabi po ni Marbil. Remember we are spending millions of manpower pesos to locate these people. It's the obligation of citizens to help the government. Tama mga kababayan, lalo pa dating Pangulo siya, di ba? Ang dapat niyang ginagawa sana i-encourage niya na harapin squarely ng kanyang kaibigan. Kumbaga hindi guilty. 'Yun ang paniwala nila Persecution, wala man kasalanan si Pacquiao. O di harapin niya tulad ng ginawa mga kababayan ni dating Senadora Laila de Lima. Buti pa nga po si Senadora Laila de Lima nanindigan po sa katotohanan. O ngayon po nakalabas na siya. O di ba? The same thing sana mga kababayan dito sa case ni Pacquiao, pati dito sa kaso ni Maudigs sa ICC, dapat harapin niya. Sabi nila mga maiisog sila. Diba? So kahapon,
Si DLG Secretary Benor Abalos, in-announce niya yung patong sa ulong 10 million pesos para kay Kibuloy. Sino mang makakapagturo kung nasaan nagtatago po si Pacquiao. At saka tigo 1 million din, na reward po sa kanyang mga kasama na parehong may kaso with Kibuloy na child sexual abuse. Sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes, and Jackie Leroy. So ang total na patong mga kababayan dito kay Kibuloy and Company, 15 million pesos. So sabi dito sa balita, on top of his pending cases in the Philippines, Kibuloy is also wanted po siya sa United States Federal Bureau of Investigation for human rights violation, including sexual abuse of minors. Non-bailable po yung kaso niya dito sa Pilipinas kasi yung human trafficking, qualified human trafficking po. Yung kaso nilipat na sa tawag dito, sa Manila para sa security po. Kasi malawak yung kanyang impluensya sa Davao. Kaibigan, Ito po yung sabi ni gustong tumulong sa paghanap sa kanila DLG Secretary at Benor nag-offer ng reward Abalos. ng 10 million pesos, no, for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy, and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes ay mga pugante. Sila'y pinaghahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinaghahanap ng Non-bailable mga po siya. otoridad. Ayan po yung announcement ni DLG Secretary Benor Abalos. Yan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.